I think nung Halloween party no nakita tayo. Sabi mo excited ka for this year bago magtapos ang taon kasi ito yung parang Jack as a businessman na first Ah, time mong mag-business. okay, kuya. Yung JC Essentials, idea ko siya nung pandemic pa. Gusto ko kasi magkaroon ng skincare din yung mga kalalakihan kasi like nung pandemic, hindi naman tayo naglalabas or lagi lang tayo nasa kwarto nanonood ng streaming mga site. Mm. Ganun. Mm. So parang for me, sabi ko kahit papaano dapat siguro meron tayong skincare na panghilamos, pang body wash, or pang intimate part ng mga kalalakihan. Kasi syempre, like for example, lalabas ka, syempre kailangan confident ka palagi. Alam mong skincare ka, so wala kang worry na hindi maganda yung skin mo paglabas mo. Mga ganun, parang nakadagdag confidence lang siya talaga na even kami mga kalalakihan, meron din kaming routine sa sarili. Pero napaka-basic lang nung sa akin. Kumbaga, hilamos lang. Tapos, masculine wash lang. Yun lang muna yung nilabas ko. Kasi yun yung parang essential for me. Like, nag-travel ako last time. Yan lang yung dala ko. Isang soap na for face and body, tsaka isang for intimate part na masculine wash. So, inaisipan ko siya para sa mga yung men's health din, to improve men's health. And of course, yung advocacy ko na yung hygiene sa mga kalalakihan, laging nandun pa rin. Teka muna, why the need for an intimate wash sa lalaki? Mas sensitive talaga sa intimate part. Kasi yung skin doon, actually, nung nag-test kami nung product namin, dito lang sa may sensitive part sa likod ng tenga namin tinatry. Kasi ito yung pinakamanipis yung balat dito na parang katulad din ng balat doon sa intimate part natin. So, nung pagka meron siyang parang halimbawa makati sa ganito or may reaction sa'yo, allergic reaction. Oo, binabawasan namin hanggang sa talagang ma-perfect yung formulation niya para dun sa intimate part ng mga kalalakihan. So, pwede sa mukha, actually mas gentle pa siya pag ginamit mo sa mukha kasi nga yung skin dun sa baba, mas sensitive kaysa sa mukha. So, trinay namin siya ng trinay hanggang sa ma-perfect namin yung formulation niya bago namin i-release. Yung sa mukha naman, yung face and body soap namin, pang-exfoliate kasi siya na merong moisturizer din to cleanse yung face and body. So, kaya iba talaga yung skin sa mukha, iba yung skin sa katawan, iba yung skin. Ayan siya. J. Cole, ayan. May cooling effect. May cooling effect siya, kaya siya... kaya J. Cool. Okay. Ang intimate part lang siya. So, yun yung press ko sa kanya. Pag before tayo, ba, galing work, tapos minsan, tamad na tayo maligo, hilamos lang, di ba? Tapos underarms, tsaka intimate part. Pwede actually siya sa underarms niya para hindi pumaho, hindi umasim. So, importante yan, yung pang-block ng bad odor. Yeah, so yun talaga eh. Kasi, syempre, akala ng mga babae, sila lang din yung may feminine wash or sila lang care sa intimate part nila. Dapat meron din tayong gano'n kasi dagdag, kumbaga, dagdag confidence na and impression din sa'yo. Di ba, ng partner mo? Oo. Ito ba, itong mga sabon mo, saan na ba ito nakarating? Dito lang ba sa Pilipinas yan? Or are you selling also abroad? Actually, kuya, may mga nag-i-inquire din sa abroad. Ang sinasabi ko sa kanila, direct sila dun sa social media page namin para ma-coordinate ko sila dun sa mga admin ko at masabi sa paano yung proper way to order, to ship, and yung mga papers na kailangan. So, ganun kasi pagka magpapaship ka ibang bansa, may mga inihinging papers yan. And meron tayong mga naka-provide na ganun sa mga gustong maging distributor sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, meron tayong mga regional distributor, provincial district. Kailangan hands-on na talaga and alam mo kung paano siyang patakbuhin, alam mo kung ano yung product mo, alam mo kung ano yung target market mo, yung kung paano mo siyang i-introduce sa tao. Mahalaga yun. Pwede yung after mo i-launch, okay, may business ako, ito yung product ko, tatayo ka lang ng page mo, lalagay mo lang yung mga product mo. Hindi siya ganun. Hindi siya gagalaw, hindi siya magsasucceed.
So medyo hands-on ako sa part na yon. Ako mismo yung everyday dito sa office, kasama ko yung admin ko and yung mga tao ko dito sa sa office, and ginagawa namin yung mga nagbe-brainstorming kami, ano yung mga ipo-post, ano yung mga sasabihin sa live, ganun. Ano yung mga pwede pang gawin para tapos na yung mga kausap din namin yung mga distributors namin. Ano yung mga sales nila, halimbawa for 11/11. Ina-update mo talaga? Yes, kakausapin muna namin yung mga distributor kasi syempre hindi kami pwedeng magbaba ng sarili naming price dahil mayroong mga masasagasaan na mga sellers, distributor or provincial distributor. So kailangan coordinated lagi sa mga distributors mo and sa admin para yung mga ipo-post mo wala kang parang walang nalulugi na mga investors mo, ganun po.